Good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa midweek service ng TIC Filipino Ministry. Nagpapasalamat tayo na kayo po ay naririyan at may pagkakataon tayo na magpatuloy sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Na po. So, okay. So, magandang gabi. Nawa ay maganda ang ating signal ngayon, no? Tayo po ay sabay-sabay na matuto para sa salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Okay, so kumusta po? Nariyan na po ba kayo, mga kapatid, no? Kumusta po sa inyong lahat? Magandang gabi. Okay, okay, so kumusta po? Welcome po sa ating midweek service. Good evening po sa mga kapatiran. Good evening po, Ate Reza, Ate Ami, Ate Isabel, Ate Andrea. So, mapagpalang gabi po sa inyo. Po. Salamat sa Panginoon at mukhang mainam ang ating pagpasok, no, sa internet. Magandang gabi po, Ate Luz Lucy. Sige po. Tayo po ay dumako sa panalangin at mag-umpisa po tayo sa paghingi ng biyaya, gabay ng Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Hiling namin na pagharian niyo po kami, ang aming puso, ang aming isip. Patuloy na ang kalooban mo diyan sa langit ang mangyari sa lupa. Mangyari, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. At ganun din po, O Diyos, ang kalooban mo para sa Taiwan at sa Pilipinas ay mangyari at maghari kayo, O Diyos, sa puso ng mga tao. Gabayan niyo po kami sa pag-aaral ngayong gabi na ito. Kayo ang Diyos na tumugon sa mga pananalangin. Kayo ang Diyos na gumabay sa mga maaring gawing desisyon sa mga susunod na araw. Patuloy ding ang pag-iingat niyo, Panginoon, ang ipagkaloob sa bawat isa sa kalusugan, sa pamilya, sa pananalapi, sa mga mahal sa buhay. Patuloy kayo, Panginoon, ang magbigay ng proteksyon at pagpapala. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, good evening po, Ate Au, Ate Tata, Ate, Ate Remy, good evening po, Ate Maymay, no? Kuya Amboy, good evening po sa inyo at salamat sa pagsama. Okay, kung kayo po ay may mga prayer request, maaari nyo pong isulat yan sa comment section or i-message ako. Kung kayo man ay may mga pasasalamat, maaari nyo pong ipagkaloob ang o ilagay dyan sa comment section ang pasasalamat. No? So magandang gabi po, Ate Joy Joy po. So salamat sa pagsama
Tayo po ay dumako sa awitin, 'no? Sabayan po natin ang awitin na ito ng pagkilala sa Diyos, pagsamba, pasasalamat. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Tunay nga po na walang katulad ang ating Panginoon, sa lahat ng panahon at pagkakataon tayo po ay makakaasa na higit ang kanyang pagkalinga sa atin, paghubog, paggabay, o at yan po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At gaya nga po ng pag-aaral natin nung mga nakaraan, kahit sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng tinatawag na kahinaan o maging panglulumo sa pananampalataya,
At kahit sa pamumuhay na tinatawag na na tayo po ay nagiging pasaway, no? Ang Diyos ay ganun pa rin, nagpatuloy na sa atin ay nagbibigay biyaya. So, yan po nawa ay maging totoo sa atin o maunawaan natin, no? Sapagkat totoo naman talaga yon. Hindi nakabase sa husay at galing natin ang katapatan ng Diyos. Matapat ang Diyos sa lahat ng panahon. So magandang gabi po, Ate Bing, Ate Maui, no? Mapagpaalang araw sa inyo, Ate Luz. At so God bless po. Tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos. Nagpapatuloy po tayo sa aklat pa rin ng Genesis. Okay? So tayo po ay naroon sa Genesis 21 part 2. Ano po? So sa Genesis 21 part 2 ay nariyan po yung ating no, yung ating pag-uusapan. Genesis 21, 22 to 34. Ito po yung pakikipagkasundo ni Abraham sa hari na nagawa niya ng medyo hindi maganda, no? Ah, at kahit ganon, makikita pa rin natin na matapat talaga ang Diyos pagka siya ay nagbigay ng covenant. So ito po yung the covenant of at Beersheba. Okay? Ito po ang key verses diyan, yung 31 to 30, 31 and 33. So they swore an oath there, and Abraham planted a tamarisk tree at Beersheba, and there he called on the name of the Lord, the eternal God, ang Diyos na eternal. No? So basahin po muna natin itong talata na ating pag-aaralan. At that time, Abimelech and Phicol, the commander of his forces, said to Abraham, God is with you in everything you do. Now swear to me here before God that you will not deal falsely with me or my children or my descendant. Show to me and the country where you are living as an alien the same kindness I've shown to you. Abraham said, I swear it. Then Abraham complained to Abimelech about a well of water that Abimelech's servant had seized. But Abimelech said, I don't know who has done this. You did not tell me, and I heard about it only today. So Abraham brought sheep and camel and gave them to Abimelech, and the two men made a treaty. Abraham set apart 7 ewe lambs from the flocks. And Abimelech asked Abraham, what is the meaning of these 7 lambs you have set apart by themselves? He replied, accept these 7 lambs from my hands as a witness that I dug this well. So that place was called Beersheba because the two men swore an oath there. After the treaty had been made at Beersheba, Abimelech and Phicol, the commander of his forces, returned to the land of the Philistines. Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he called upon the name of the Lord, the eternal God. And Abraham stayed in the land of the Philistines for a long time. Okay.
So ito po yung istorya na kung saan si Abraham ay nakipanirahan doon sa lupa ng Pilisteo, no? Ng mga Philistine. So ito yung, no? Ah, ito yung introduction natin o yung synopsis. Abraham and Abimelech make a covenant at Beersheba. The name Beersheba, meaning well of seven or well of the oath, reflects God's provision and the solemnity of oaths. No, yung pangako, pangako. Yung pagbibigay pangako ay isang napakahalagang bagay sa Panginoon, no? Ah, yung covenant, yung covenant po, ito po ay palagian na makikitaan natin ng pagbibigay pangako. Yan. So this covenant secured Abraham's peaceful dwelling in the land and recognized God's blessing upon him. So the passage anticipates Israel's future coexistence with other tribes and stresses truthfulness in a covenant relationship. So napakahalaga nung ano na ito, ng bagay na ito na ginawa ni Abraham, no? Dahil ito po ay pagpapatotoo na siya ay naniniwala na magtatagal sila doon sa lupain at habang nasa lupain sila na yon, yung covenant ang siyang mag-iingat sa buhay hindi lamang ni Abraham kundi yung susunod na lahi at mga tao na kasama niya. So napaka-importante ng bagay na ito. Okay? At dito makikita natin yung God's blessing recognized by outsider. Diba? Alam niyo, ang ganda nito, yung pagkakasulat nito kasi pag ang Diyos ay sumasayo, ang Diyos ay nasa panig mo. No? Bagamat ang konsentrasyon mo ay nasa Panginoon, ang konsentrasyon mo ay doon sa buhay na nakasalig sa Diyos. Yung mga taong nakapalibot sa iyo ay maaring maapektuhan, no? Siyempre, pagka pinagpala ka, mapagpapala ang iba. At ganun din, magkakaroon ng tinatawag na patotoo, no? Yung testimony. At ito po yung testimony nitong si Abraham. Sabi ro sa verse 22, at that time Abimelech and Phicol, the commander of his forces, said to Abraham, God is with you in everything you do. Yan. God is with you in everything that you do. Hindi niyo ba natatandaan na sinabi sa atin na ang Diyos ay sumasa atin? No? Emmanuel, God with us, at ang ating katawan ay ang templo ng Panginoon at siya ay namumuhay para sa atin. Gaano ka-importante yon? Mga kapatid, hindi lamang espiritual ang bagay na yun. Dito po makikita natin na yung favor ng Lord dahil siya ay kasakasama ni Abraham ay hindi lamang nakikita ng mga mananampalataya, maging hindi mananampalataya. Sabi roon, God is with you in everything you do. So, yun yung isa sa mga pagkilos po ng Diyos sa buhay po ng mga mananampalataya. Pag tayo po ay kinakasihan, no? Pag tayo po ay sinasamahan ng Diyos,
may pananagumpay. At yun po yung nakikita nitong sila Abimelech at Pikol. Wala namang army sila Abraham. Bagamat may mga tao silang marunong na lumaban at makikita natin yun sa mga ibang ano. Pero hindi talaga dedicated soldier unlike nitong si Abimelech na nagahari at si Pikol na commander ng forces. So, talagang ano yan, regular na mandirigma at talagang sila ang may puwersa, no? Pero ganun pa man, makikita natin si Abraham, nakikita ng mga tao na ang Diyos ay sumasa kanya. Verse 23, Now swear to me here before God that you will not deal falsely with me or my children or my descendant. Show to me and the country where you are living as an alien the same kindness I've shown to you. Abraham said, I swear it. Now, tingnan ho natin, no? Kung sino pa ang may puwersa, kung sino pa ang may katungkulan. Si Abimelech ay may katungkulan sa lugar na yan at si Pikol ay commander ng armed forces nitong si Abimelech. Pero sila pa ang nagsabi, Show to me and the country where you're living as an alien this same kindness I've shown to you. Biro niyo mga kapatid. Kaya nga po bilang mananampalataya, napakainam na tayo po ay nagliliwanag at sa ating pagliliwanag, makikita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos na sumasa atin. Sabi nila, God is with you in everything you do. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Anong ba yung sinabi sa atin? In everything we do, do it for Christ. No, gagawin natin ang mga bagay para sa Panginoon. At pagka ginagawa natin ang mga bagay para sa Panginoon, hindi naman ang Diyos ang magbe-benefit. Ang magbe-benefit po ay tayo, no? Pag ang Diyos ay may pinag-uutos o may pinagagawa, hindi po siya ang magbe-benefit, tayo po. At yan po ay lantad dito sa mga talata na to. Tingnan pa ho natin, no? Even unbelievers can see God's hand on His people. Migrants and pilgrims should live visibly blessed lives that testify to God's presence. Yung blessed life natin ay isang patotoo ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi nga sa Matthew 5:16, Let your light shine before others. At by the way, yan po yung anniversary theme ng gawain sa Walyen, no? So, minsan pa, happy anniversary mga kapatid sa Walyen. Pagpatuloy po kayo sa kabutihan ng Panginoon at magliwanag kayo. Okay. Susunod, no, yung pangalawang puntos na makikita natin dito na nagkaroon ng covenant o yung pagbibigay pangako ang dalawang panig. Sabi rin sa 25, di ba? Then Abraham complained to Abimelech about a well of water that Abimelech's servants had seized. But Abimelech said, I don't know who has done this. You did not tell me, and I heard about it only today. Verse 27. So Abraham brought sheep and cattle and gave them to Abimelech, and the two men made a treaty. Abraham set apart 7 ewe lambs from the flock, and Abimelech asked Abraham, What is the meaning of these 7 ewe lambs you have set apart by themselves? He replied, Accept these 7 lambs from my hand as a witness that I dug this well, so that
place was called Beersheba because the two men swore an oath there. Yung pagbibigay na yun ay pagbibigay ng paghihingi ng patotoo na tunay nga na sila Abraham o yung lahi niya na susunod, no, ang merong legal rights dahil sila ang naghukay para doon sa well na yon. Apo, so napaka-importante yon, yung masigurado natin, no, magkaroon ng patotoo na tayo nga ang nagmamay-ari ng isang bagay. Ayan po ay napaka-practical na bagay, ano po mga kapatid, yung pagkakaroon ng patunay o katunayan kahit siguro sa usapin na lupa o anumang usapin, yung katunayan at patunay ay napaka-importante o yung mga pinanghahawakan na ebidensya o patotoo, no, na yung lupa ay sa iyo o yung ikaw talaga ang nagpatayo ng bahay o dito sa konteksto na ito na napakahalaga sa kanila yung balon o yung source of water. Bakit po? Hindi naman marami ang ilog sa kanila at hindi rin naman madalas ang pag-ulan. Napaka-importante ng tubig lalo na yung kapanahunan nila. Wala pa naman diyan yung mga katulad ngayon, no? Na may tubo at merong centralized na pinagmumulan. Noon ay hindi. At ang tubig ay napaka-importante sa pamumuhay nila araw-araw, sa pag-inom, pagluto, paglinis, pagpapainom doon sa mga hayop nila, pagdilig doon sa mga halaman nila. Kaya napakahalaga nun, no? Napakahalaga at pinapahalagaan ni Abraham ang bagay na iyon at iyon po ay isang larawan kung bakit kailangan alam natin yung ating asset, no? Yan po ay isang katangian ng mahusay na steward o katiwala o yung namamahala o manager, no? Alam mo yung sa iyo. Okay. At yan po yung nais na hingin o hinihingi ni Abraham. Mangako itong si Abimelech na tunay nga na sila Abraham ang nagmamay-ari o may karapatan doon sa balon. Okay, tingnan pa ho natin, no? Pagpatuloy natin. So yung dispute over well resolved by covenant and 7 lambs. Yung dispute nila. So napaka-importante yung tamang pag-uusap pagka merong hindi pagkakaunawaan. At yun nga ang ginawa nila. At yung mga lamb na yun, yung 7, ay pagpapakita na seryoso ang kanilang ginagawa. So yung ibig sabihin ng Beersheba ay balon ng pangako. At yung salitang pangako at 7 ay halos magkatunog. Well of 7. Okay. So God's provision sa pagkakataon na ito, ang tubig, is secured through truth and covenant faithfulness. Kaya nga ho mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang pilgrims, dapat nating iba-value ang ating mga salita. Yan po ay integrity in agreements. Yung mga pinangako, no? Yung mga pangako, napaka-importante po yun. Kaya sabi sa Matthew 5 verse 37, let your yes be yes and your no, no. Pag nag-yes ka, nangako ka, hayaan mong maging pangako yon na hindi mapapako.
Of course, merong mga bagay tayo na kahit na nakapangako tayo maaring magbago 'no. Halimbawa, nakapag-schedule tayo 'no, yung schedule dapat ng anniversary ng Hualien ay July 12. Pero alam naman natin na yung panahon na yun ay may dumating na bagyo at dahil dun naghanda yung mga tao at kahit na may plano ka pa, kahit na i-announce, hindi naman palalabasin ng mga amo at pangalawa, kanselado pa yung mga trend. So may mga gano'n 'no? Pero hindi ibig sabihin yon na nawala yung pagnanasang makapunta. Naroon, subalit ang pagkakataon ay hindi pinahintulot. Kaya nga ang pinakamainam sa mga ganito ay ang pagsabi na kung loloobin ng Diyos, ito ang gagawin ko. Ngayon, magkaiba naman yon sa pangako ng kasunduan na katulad ng ganito, no? Kasi nga ang pinag-uusapan nila ay pagmamay-ari at yung covenant nila na magiging mabuti sila sa isa't isa. So napaka-importante yon, hindi po yon date or schedule, no? Yung schedule kasi ay maaring mabago. Maaring sabihin natin, o ako ay makakapunta sa araw na ito o riyan. Subalit, alam naman natin, hindi natin hawak ang ating buhay. No po? At hindi rin natin hawak ang panahon. So magkaiba yun, no? Ang covenant ay laging nakatali sa mga bagay na kontrolado natin. Ano yung kontrolado rito? Hindi sila manggugulo, di ba? Hindi manggugulo. Ano pa? Ang kontrolado ay ang pagkilala na tunay na sila Abraham ang nagmamay-ari. No? So sila Abraham ang naghukay, no? At pangatlo, yung pamumuhay ng payapa doon sa lugar. So napaka-import. Yun po yung pinag-uusapan diyan. Okay? Sa nawa ay medyo naliwanagan kayo. Na po. Ang pinag-uusapan diyan ay mga bagay na ang control, ang may control ang tao. Ano yung may control? Kontrolado mo na kilalanin o hindi kilalanin, di ba? Kontrolado mo na guluhin o hindi guluhin. Okay? Kontrolado mo na maging mapayapa at magalang sa ibang lahi. So, kontrolado mo yun. Ano hindi natin makakontrolado? Hindi natin pwedeng ilagay sa covenant ang mga hindi natin kontrolado. So, nawa malinaw po yun. Kung di man malinaw, i-message nyo ako mamaya. Okay. Sige. So, sa pangatlong puntos, ang makikita natin dito ay yung pagtatanim ng puno. So, symbolic yung pagtatanim ng puno na ito. Abraham plants a tamarisk tree symbolizing permanence and peace. So, bakit puno? No? Kasi yung puno magtatagal. Hindi siya nagtanim ng isang gulay, no? Hindi siya nagtanim ng pechay, no? Nagtanim siya ng puno dahil habang lumalaki yon, yung puno na yon ang magiging patotoo na minsan nagkaroon ng covenant making
doon sa lugar na yon o kasunduan. So, verse 32, after the treaty had been made at Beersheba, Abimelech and Phicol, the commander of his forces, returned to the land of the Philistines. Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he called upon the name of the Lord, the eternal God. And Abraham stayed in the land of the Philistine for a long time. No, wala pa yan. Ito po ay hindi pa panahon nila David, no? Nung panahon ni David o nila Samson, iba na yung pakikitungo ng mga Pilisteo at mga Israel sa isa't isa. Dito po, mayroon pa silang kapayapaan at yung puno na itinanim ni Abraham, kaya puno iyon upang tumagal ng maraming henerasyon at maging patotoo na minsan nagkaroon ng kasunduan doon upang mamuhay silang mapayapa sa isa't isa. So, napaka-importante yon, no? Napaka-importante na mayroong simbolo at patotoo. No? Ngayon, usually, ang ginagawa ng mga kasunduan ay pinapanotaryo. Yan. At minsan naman, naglalagay ng mga simbolo o naglalagay ng mga lapida. No? Hindi yung lapida sa patay, kundi yung mga sign, no? Na kung saan sa lugar na ito ay nagkasundo o sa lugar na ito ay pinagtitibay, yan, mga ganong klase. Okay, so nagtanim si Abraham para saan? Sa permanence at sa peace, kapayapaan. At dito may kita natin, he calls on the Lord, the eternal God. Okay? Ang Diyos na eternal, hindi nagbabago. So, mga kapatid, yung tamang pananampalataya will lead us to rootedness, pagkalalim. Migrants and believers can find security in God's provision and in God's presence. Sabi rin sa Micah 4 verse 4, they will sit under their own vine and fig tree and no one will make them afraid. So tayo po ay nananalangin talaga. Pagka nananalangin tayo ng kapayapaan, nananalangin tayo na ang mga leader ay magkasundo. Pagka nagkasundo, mamumuhay ng mapayapa. At yun po yung nangyari dito. Si Abraham at si Abimelech ay nagkasundo at sa kanilang pagkakasundo, imbis na labanan, imbis na gera o patayan, nakapag-concentrate sila sa farming, nakapag-concentrate sila sa pag-aalaga ng hayop. Kaya pag tayo po ay nananambahan, nagkakaroon tayo ng pastoral prayer na po, ang pangunahing panalangin ay magkaroon ng paghahari at kapayapaan sa paghahari ng Diyos at kapayapaan sa ating bayan upang ito'y maging malaya. Ang pananalangin na yon ay hindi lamang pananalangin na nasabi lang, kundi pagnanasa na mawala ang dahilan ng labanan, mawala ang dahilan ng pananakit, pagnanakaw, paninira sa isa't isa. Mawala yung dahilan. Kasi pag may ganon, may kaguluhan, eh hindi makakapamuhay ng payapa ang mga mamamayan. At pag hindi nakakapamuhay ng mapayapa, susunod yan ay maaring kahirapan dahil sa maaring mawala ang kakayahan ng pamumuhay, no? At pag nawala yung kakayahan ng pamumuhay at na-concentrate ang mga tao sa labanan o sa pakikidigma, no? Tunggalian, ito ay counterproductive. Kahit saan 'di ba? Kung ang pamilya ay may labanan, awayan, abay hindi yan magiging productive, no?
Mawawala kasi yung pagtutulungan. Pero pagka mayroong pagkakaisa, pagkakasundo, gaya na nga ng ginawa dito sa Berseba, nakapamuhay ng mapayapa at masagana yung dalawang panig. At yan po yung nais natin. Hindi lamang tayo ang mamuhay ng masagana, kundi yung mga nakapalibot sa atin. At makikita rin nila yung pagkilos ng Diyos sa atin. Hey, so ano yung connection nito sa gospel? No? The covenant of Beersheba points to Christ who is our peace. Ang tunay nating kapayapaan ay ang Panginoon. Siya ay yung kapayapaan natin. Isa siguro sa makikita natin dito sa Taiwan, na po. Karamihan naman sa inyo ay nanirahan na rito at naninirahan pa rin, ay yung pagkakaroon ng kapayapaan. At dahil mapayapa, dahil safe, malayang nakakakilos ang mga tao, nakakapaghanap buhay, nakakonsentrate sa productivity, no? Kahit yung may mga alahas, nakakapagsuot sila na hindi natatakot na maaring matutukan o mahablutan. At yun po ay mga palatandaan, no, ng, ng kapayapaan. At ganun din ang makikita natin sa buhay nila Abraham nung magkasundo na kapag-concentrate sila sa kabuhayan nila. Kaya sinasabi nga sa salita ng Diyos na ipanalangin ninyo ang mga leaders, ipanalangin ninyo ang mga hari upang mamuhay tayong mapayapa. So, napaka-importante yun. Hindi lamang yan ah, pang Miss Universe, no? Na world peace, hindi po lang yun, no? Yan po ay nakabatay sa salita ng Diyos na ang kapayapaan ay ang prinsipe ng kapayapaan, si Kristo Jesus. Pangalawa, just as Abraham secured the well, Christ secures living water for us. Sinecure ng Panginoon yung living water. Napaka-importante ng tubig, lalo na sa Middle East, sa kanila. No? Bakit? Hindi lamang para pansarili nila, no? Pang-inom, panluto, paglinis, para sa mga inaalagaan nilang hayop at halaman. Buhay. Yeah? At ang Panginoon naman, si Jesus Christ, ang ating living water. Napaka-importante na patuloy tayong umiinom sa presensya ng Panginoon. Ating pinaiinom ang ating sarili ng salita niya, nakikinig at nakikinig upang yung pananalig at pananampalataya natin ay tumatag. At dito rin makikita natin yung pangako ay nag-anticipate ng New Covenant. Hindi siya sealed ng basta lamb lang, but by the Lamb of God. Sa New Testament, ang nagselyo ng covenant, ng New Covenant, ay ang Panginoon at sinelyuhan niya iyon ng dugo niya. At yun yung ating inaalala tuwing tayo ay nagkakaroon ng communion, which at yung sa Santa Cena, yung tinapay bilang katawan at yung inumin bilang dugo ng Panginoon, at yung dugo na yon ang sumisimbolo sa New Covenant, no? The cup of the New Covenant. Ang ibig sabihin yon, tayo po ay malapit at nakakalapit na sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mamagitan, si Kristo Jesus na ang naging tagapamagitan natin. So, nagkaroon sila ng kapayapaan. Ganon din tayo, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
So, mga takeaway natin, mga kapatid, no? God's blessing is visible. Even outsiders sees it. Okay? Yung pagpapala ng Diyos dito, no? Visible. At nakikita iyon ng mga taong nasa labas o maraming nag-o-observe, no? Alam niyo po, sabi nga sa salita ng Diyos, tayo po ay parang stars in the universe, di ba? So tayo po ay visible, mga kapatid. At kung pinagpapala ka ng Diyos at o gusto kang pagpalain ng Diyos, huwag ka nang magmakipot. May iba gusto pang maghirap eh. Gusto ka ngang pagpalain ng Diyos eh. Gusto ka niyang gamitin na instrumento. Gusto kanyang gamitin na patotoo. No? Pangalawa, truthful covenants secure peace and provision. Pagka totoo yung treaty, no? Yung hindi bigay-bawi na treaty, no? Kamakailan lang merong dalawang bansa na nagkasundo. Ngayon naman di na uli nagkasundo, nagbabangayan uli, no? So, yung truthful covenant will secure peace and provision. Okay? No? Ano pa? Plant your tree. Live rooted in God's promises. Okay? Live rooted in God's promises. Tayo po mismo ay lumalim, no, sa Panginoon. Call on the eternal God. He is your security. Ang Diyos ay eternal. Hindi lamang siya ngayon, siya pa rin ang ating kinabukasan. Siya ang nakaraan, siya ang ating ngayon, siya ang ating kinabukasan. Sabi ni Jesus, no, no, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sabi ni Jesus, I am the Alpha and Omega. No, ako ang simula, ako ang wakas. Okay. Christ is our covenant, our peace, and our living water. So si Jesus, siya po yung ating covenant, no? Siya po ang gumawa ng covenant. Binigyan niya tayo ng kapayapaan, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya tayo ng tubig na nakakapawi ng lahat ng ating pagkauhaw. Iba't iba ang pagkauhaw ng tao, no? May mga taong uhaw sa atensyon, may mga taong uhaw sa material, may mga taong uhaw na sa mga bagay sa lupa. Pero higit sa lahat tayo ay uhaw spiritually, no? At tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makapag-address ng ating pagkauhaw. Siya lamang ang makapaghihinto ng ating tunay na pagkauhaw. Ang pinakamalaking kauhawan ng tao ay ang presensya ng Diyos. Dahil sabi nga, tayo po ay, ang buhay natin ay, yung puso natin may butas eh. At ang tangi lamang makapagpupuno ng butas na yun ay ang Diyos. Yung ating pagkauhaw, ang Panginoon. Ang iba, dahil sila ay uhaw, akala nila ay uhaw sila sa material na bagay, kaya puno sila ng puno ng mga material na bagay. Ang iba naman, akala nila ang kanilang pagkauhaw na nararanasan ay uhaw sa relasyon. Kaya yung kahit sino na lamang pwede niyang ikarelasyon. Pero dahil nga doon, makikita natin na hindi pa rin matugunan ang kauhawan. Bakit? Kasi yung mga bagay na yon, yung mga kauhawan na inaakala natin ay manifestation lamang ng tunay na uhaw. Yung tunay na uhaw ay uhaw spiritual po. At ang makatutugon at
aalis lamang ng uhaw natin ay ang Panginoon. So magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa pagsama sa atin at nawa sa biyaya ng Panginoon patuloy ninyong makita na napakahalaga ng ating mga iniiwanang pangako, mga salita. Kaya napakaimportante na maging totoo tayo sa ating pakikipag-usap sa tao, 'no? Napakaimportante rin na matugunan yung ating uhaw, hindi sa mga bagay lamang dito sa lupa, kundi higit sa lahat, hayaan natin ang Diyos ang tumuno sa ating kauhawan. So, magandang gabi po, tayo po ay mananalangin. Papanalangin natin si Ate Princess sa pagpanaw ng kanyang mahal sa buhay. Ah, mm, Tayo po naman ay mananalangin ng kagalingan, no, sa mga may sakit. Ating ipapanalangin din si Adrey, no, na remember yung inoperahan dito sa Taiwan na bata. Panalangin natin na tugunan ng Diyos ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at patuloy ang Diyos ang gumawa ng himala sa buhay nila. Okay. So, yun po ang ano, no, papanalangin natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay magkasama-sama sa online. O Lord, we thank you Lord sa presensya ng bawat isa, higit sa lahat sa presensya mo. Dinadalangin namin na pagharian niyo nga po kami, na punuan ninyo ng kapayapaan ang aming isip at ang aming puso. Ipinapanalangin din, Ama, na pagharian ninyo ang aming bayan. Hawakan ninyo ang puso at pag-iisip ng mga namumuno sa amin at ang kanilang pagkawatak-watak ay palitan ninyo ng pagkakaunawaan at patuloy naming dinadalangin na ang hustisya mo ay dumaloy at maghari ang katotohanan. Pinapanalangin din namin, O Diyos, ang aming bansa na patuloy pong maging mapayapa at itong area ng East Asia, Panginoon, ng South China Sea, Panginoon, dito sa Taiwan, ang mga hindi pagkakaunawaan ng mga namumuno ay ma-overcome ng pagdanasa nilang umunlad at magkaroon ng kapayapaan sa region na ito. Hinihiling po namin, O Diyos, ang pagkilos mo kung papaano nung panahon ni Abraham nakapamuhay silang mapayapa doon sa Palestine dahil sa nagkaroon ng pagkakasundo ang namumuno, O Diyos. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa mga pagkukulang. Kayo po ang tumugon, maging kay Princess sa kanyang pangungulila, kayo po ang magpala. Pinapanalangin namin patuloy ang pagkilos mo sa puso at buhay namin at punuan niyo po kami ng pananalig at pananampalataya. Pagpalain niyo po ang bawat isa na ang blessing mo, ang presence mo ay tunay pong maging visible
kung papaano si Abraham visible ang presensya mo, ang favor mo sa kanya. Panginoon, patuloy naming ipinapanalangin sa iyo ang kalusugan ng asawa ni Sister Maan Ruby, na kayo po ang Diyos na mag-extend ng buhay at tumugon sa lahat ng pangangailangan. Pinapanalangin ang kalusugan ni Ate Lilia, na kayo po ang Diyos na gumalaw at kumilos. Pinapanalangin ang work ni Ate Daisy, na kayo po ang gumalaw at kumilos na matugunan yung lahat ng requirements na hinihingi sa kanya. Gabayan niyo po si Ate Daisy Ong upang yung prayer niya tungkol sa work ay matugunan. Pinapanalangin ang bawat gawain ngayong weekend sa Taoyuan, sa Hualien, sa Taipei sa Chungsan, sa Taipei sa Nong'an. Panalangin namin na ang presensya mo ang dumako, ang pangalan mo ang may taas sa mga gagamitin mo, O Diyos, sa ushers, sa worship leaders, sa instrumentalists, sa magluluto, magpe-prepare, sa mananalangin, sa gagawa ng PowerPoint, sa mga ngaral, sa iba't iba pang parte, O Diyos. Maluwalhati kayo at patuloy na kayo ang magdagdag ng mga lalaki't babae na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo nga po ang Filipino ministry na maging visible at nakikita ang pagpapala at favor mo sa ministeryo na ito. Panginoon, sa iyo po ipabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila, sa pangalan po ni Jesus. Nawa ang pagpapala mo, Ama, ang gabay ng banal na Espiritu, at ang kapayapaan ni Kristo Jesus ang sumaamin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magandang gabi po, no? So, magandang gabi, Ate Jacqueline, Ate, ano, Marjorie, no? Si Kuya Joe, Ate Dorsky. Yan. Sa mga kapatid pa na iba, no? Mm, Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Sa iba pa, no? At Ate Bioli, God bless po. Ate Ellen, no? Yan. Salamat po sa pagsama. Nawa ay napagpala kayo, Ate Ja, no? Ate Arcel. At sa mga kapatid din na may ano, no, si Ate Arcel ay meron ding mahal sa buhay na pumayapa. At ganun din sila Sister Rhea, no? Sister Ruby, Sister Ruby at Sister Rhea, may kaanak din silang namayapa. So, God bless po. Patatagin kayo ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. At yung pagpapala na yon, katulad ni Abraham, maging visible, no? Maging visible. Yan. Halatang pagpinagpala, no? Kaya pagka sa linggo, pag magbatian, oh, pinagpalang kapatid. Yan, ganun, no? Ganung, ano, Ate Pemalex, Ate Jenna, no? So, magandang gabi. So, yan po, mga kapatid. Mga kapatid kong pinagpala ng Diyos, no? Na halatang-halatang pinagpala dahil sa lumalaking ways. Nawa, hindi lamang yun, no? So, God bless po, mga kapatid. Salamat at patuloy tayong maglingkod, sumamba, magpuri sa Diyos na buhay. God bless po.
See you, Lord willing, see you next week.